Okay, good afternoon. So, nandito na po yung Ranger na pinalitan natin ng preno. Ang hindi ko lang po matandaan kung nagpalit kami ng harap before napalitan yung likod, kasi ang ratio po nito normally 2 beses kang magpapalit ng harap bago nagpapalit ng likod. So, i-double check ko na lang po, pero parang siguro ganun po, baka nagpalit na po kami ng harap noon and then bago likod. So, kukunin po natin yung kanyang total mileage para makita po natin yung mileage niya bago magpalit ng likod. So nasa 47,700 po yung kanyang mileage. So yun po ang ating baseline. Sabihin na lang po natin na 50,000 para po mas madaling tandaan, para magpalit po ng preno sa likod, yung brake shoe. Okay? So yun po yung ating ipapakita sa inyo, yung total cost ng ginastos natin. So po, very reasonable po, hindi po ganun kataas. Yung nabanggit ko po sa natin, sa mga spare parts natin na Bendix, hindi po ganun kamahal yung kwan niya. Parang 2,000, 3,000 plus lang po yung set ng brakes. And then labor, hindi rin po ganun kamahal. Okay? So again, aalis na po siya ulit, pupunta na naman po sa site. So very kwan po, knock on wood, very reliable po itong sasakyan. So far so good naman po. Very happy po tayo sa performance niya. Okay? So papakita ko na lang po yung videos na nakuhanan sa shop, kasi hindi po tayo nakasama nung nagpapalit ng preno. Kaya nakisuyo na lang po ako kay Mang Nelson na i-video niya. So, kwan na lang po. I-run ko na lang sa dulo ng video na to. And then, i-run ko po yung total cost. Okay, so yun lang po ang ating update sa first replacement ng brake shoe sa likod. And then, probably 2 times na pong napalitan itong brake pad sa harap. Okay? Salamat po! Bomba. Nede. Bomba. Bomba. Satu atapin po. Oh, satu atapin yan. Nede. Ba. Steady. Good. Gitu ya ini ya. Gamut lang yan. Yan ito na tigsa. Makikibang.
Okay, good afternoon. Pakita ko po sa inyo itong mga napalitang pyesa dito sa Ford Ranger XL 2024 natin. So, nagpalit po tayo ng brake shoes saka brake pads. Okay. So, itong Bendix po, kuha natin to, tested na po natin itong brand na to since 2020 pa po nung unang nagkaroon tayo ng sasakyan. So, yung sasakyan po natin noon is yung Honda City. And after that, Bendix na po ang pinapalit nating mga brake pads. And brake pads niya kasi all disc brake po yun. So wala pong brake shoes. So ngayon po, itong Ranger number 2 natin. So time nang magpalit. So pakita ko lang po sa inyo itong kinaabutan niya. Isasama ko po yung inabot niyang total mileage. Pero pakita ko po muna sa inyo itong status ng kanyang original na brake pads. So, ganyan po ang kanya naabutan. So, kumbaga halos ito na po yung pinaka-maximum na kaya nating isagad. Kasi pag baka ma-miss pa natin, maabutan, tamaan yung brake housing. Okay. So, actually, kung na po ito talagang kumbaga sagad-sad na. Okay. And then nung binuksan po yung brake drum, nakita rin po may leak na yun sa brake cylinder niya. And then ang brake cylinder po, hindi po siya napapalitan ng o-ring katulad ng mga conventional na Japan. So ito po is buo. So pag pinalitan siya, kasama na yung bleeder. Then nandito po normally yung seal. Yan po. Yan. So hindi po siya papalitan. Buo na po siyang assembly. And then i-update ko rin po kayo kung magkano yung price nabot. And hindi po siya ganun ka mahal. Parang ito po, tingnan nyo, 630. So hindi po ganun ka mahal ang maintenance sa parts ng aftermarket ng Ranger. Ford Ranger 99 to 2006, Ford Everest. So 2006.
Not sure kung yan po. Pero parang kwan po. Hindi po siguro updated to. Pero kumasya po siya. So, wheel cylinder assembly na po. And then ito po parang nasa kwan po yata. 3,000 plus kung hindi ako nagkakamali. 3,000 plus. I-double check ko na lang po. Pero ito po, nandito naman yung price niya. So, tignan natin itong box kung merong price na nakalagay. Okay. Ayun. So, 3,040. Itong 3,040 po, isang set na. So, 4 na po. Ganun po kaganda ang price ng aftermarket. So, pag dinala po natin sa Ford, mas malayo pong mas mahal yan. Pero anyway, itong Bendix po, kwan na po natin yan. Tested brand na po natin yan. Okay? So, update ko po kayo ulit sa total na nagastos including labor para sa ating Ford Ranger XL 2024 MT. Okay? Salamat po! Okay, good afternoon! So ito na po yung ating final bill sa J&M Auto Shop. Sa mga nasa Rizal area po, nandun sila sa may malapit sa Bypass Road. Okay? Ito po yung mga ginastos. Sa brake pads, 2,285 po. And then yung brake shoe, 3,040. Kasi ito po yung ini-spray, stop squeal, 750. And then wheel cylinder assembly. Ito po yung sa brake shoe sa likod na nag-leak. So sa mga Japan po, normally pinapalitan lang ito ng rubber ring. Kaya lang dito po sa may Ford, buong assembly po siya. Pero very reasonable naman po yung price, 630 pesos. Buong assembly na po yun. And then brake fluid, labor 1,930, and then meron pa tayong discount na 210. So total of 9,550 po. Lahat na po yan na preno na palitan na. So ganun lang po ka reasonable yung prices ng aftermarket parts para sa Ford Ranger XL natin. Bendix po yung ginamit natin na brakes ng harap sa kalikod. Okay? So bali yung kwan po, yung kanyang mileage, may nakita ko rito kanina kasi nung nakita natin yung sasakyan, mas mataas na kasi nagamit po bago ko na kuhanan ng video. So nung ginawa po siya, ang talagang actual mileage lang niya is 46,863. So most likely po, pupunta siya ng 45 to 50,000 na lang po sabihin natin para for planning. Kasi yung pinupuntahan po ng sasakyan, depende rin. Yung Ranger number 2 na yun, marami po siyang trabaho sa bundok. Kaya pwedeng mas napabilis po yung pag-deteriorate ng mga brake pads and shoes niya. So siguro po, lagi tayong nasa patag, baka kaya niyang pumalo ng 50,000 kilometers. Pero kung titignan po na again natin yung average na life ng sasakyan per year is nasa 10,000 kilometers. So parang pumapatak po 5 years na po ito. Samantalang yung unit is parang 1 year plus pa lang. So ganun po kataas yung kwan namin, yung usage namin sa sasakyan. Okay? So, ito po ang ating latest update para sa ating Ford Ranger XL 2024. So, sa mga gusto pong magpagawa ng sasakyan, very highly recommended po ang J&M Auto. Hindi lang po sa Rizal yan, may mga kwan po sila sa Batal, meron po yata silang mga Vizcaya area. So, highly recommended po sila. Napakaganda po ng kanilang maintenance support and yung after sales po nila. Okay? Salamat po!